sabi sa inyo, eh. Oh, anyway, eto nga po yung sinasabi ko sa inyo, magiging paawa ho, 'no, ng mga Duterte. Ay hindi, ito. Ayan, oh, simple lang ang pamumuhay nitong mga ito. Dati ho, mga kababayan, merong sinasabi ang dating pangulo, ano yun, yung maliit na cake ba yun, yung ginawang ano, maliit na cupcake o kanin yata, 'no? Tapos nilagyan ng ano, linagyan ng kandila, yun lang daw po ang handa. Pero kapagka nilawakan mo yung picture, aba may lechon pala dun sa likod. Yung mga ganyang estilo ho, mga kababayan, DDS na lang ho naniniwala sa mga gano'n. Ano, DDS na lang ho ang naniniwala sa mga gano'n. Bakit ho, mga bossing? Eh, wala, nakikita natin yung mga katotohanan, eh, 'no? Ang simula po ng lumawak na masyado ang social media, mga bossing, yung mga pagkukunwari, yung mga, pamumulitika lang, kita na po ng taong bayan 'yan. Halata na po. Hindi po kagaya dati, 'no? Nung 1980s, mga bossing, 'pag may ibinalita na ganito, yun na lang po ang mapapakinggan natin. Sa social media po ngayon, mga kababayan, lahat kitang-kita mo. So, sabi po ng dating Pangulong Duterte, oh, bantayan natin si Inday. Ano? Bantayan daw ho, mga kababayan. Binubugbog, sabi. Sabi ko naman, gano'n ba? Kapagka may mga katanungan na hindi masagot, binubugbog ang tawag nila, inaapi nila. Ang mga DDS mahilig pa naman sa mga ganyan, 'no? Mahilig maawain ang mga DDS. 'Pag sinabing inaapi kami, no, punta na ng EDSA 'yan, 17 sila. Tapos kung saan-saan pupupo doon sa EDSA, kung saan-saan ho ano, iihi doon sa EDSA, sa EDSA shrine, kaya nagagalit yung pari do'n. Bantayan natin si Inday binubugbog at inaapi. Hmm, wala naman pong ganyan, boss, 'no? Tinatanong lang ho. Actually, kapagka nga uma-attend do'n sa Congress, siya pa yung siga, eh. Minamanduhan niya yung ginagawa ng mga congressman. Oh, kumbaga nandoon yung paninindak ng Vice Presidente para po yung iniisip o yung gagawin po ng Congress, eh, mapaisip sila, naku, kabahan sila, 'di ba? Mas naninindak ang Vice Presidente, binubugbog. Meron lang pong mga katanungan na itinatanong na hanggang ngayon po, eh, hindi po sinasagot. Wag po kayong maarte diyan, dating Pangulong Duterte. Bantayan natin si Inday, binubugbog, inaapi nila. Sa awa ng Diyos, pagkatapos magmura sa Diyos, sa awa ng Diyos, sa ikatlong pagkakataon namin, 'no, pagtayo dito, si Inday na ang inyong presidente. Ito po ay nasabi, mga kababayan, doon sa pamimigay nila ng ayuda. Ano, ibig sabihin 2023, 2024, ganyan mga bossing. So sa susunod 2025, ang presidente na natin si VP Sara. Aba, tama ho yung sinasabi ni dating Senador Trillanes na eto hong mga ito, eh, no, hindi titigil sa kakapanira ho sa ating presidente. Bakit ho? Lahat ho simula po nung kanilang mautog, lahat ho simula nung naglagay sila ng entablado. Baka pati si Kibuloy napangakuan na hindi ka mahuhuli, ayun nasa oblo na. Kaya yung mga KOJC hindi na sumasama, eh. Baka ho may tampo na, "Sabi mo hindi kami mahuhuli, sabi mo si Kibuloy ay hindi malilintikan, eh, bakit nasa oblo ngayon?" Oh. Nagpadala pa naman kami ng mga speaker diyan, nagpadala kami ng mga, banda diyan, yung kakanta ng bugas-bugas nila. Nagpadala kami ng mga stage diyan. Oblo din pala ang kararatingan ni Kibuloy, 'di ho ba? Oh, sabi ni Don Stevie, "Ha, ha, ha, ang akala ko na naman, Mark, ang likod bahay ni Digonyo, Lintek Golf Course." Oh, yun yung sinasabi ko sa inyo, eh. Kaya ho hindi sila maniwala. Hindi maniwala ang kapwa Pilipino natin dahil nga meron silang mga props.
Tapos 'pag nilawakan mo, 'pag hinanap mo talaga kung anong katotohanan, aba, nandoon yung magagarbong buhay nila. Sabi, Lintec Golf Course na 72 hektarya at upgraded at modern. Meron silang bahay na ipinapakita, 'di ba? Yung may kortina, 'di ho ba? Yung may kortina at tapos, nakakulambo lang daw ang pagtulog ng dating Pangulong Duterte. Eh, kung ganyan napakadaming ayuda na ipinapamigay, na nagagalit sila sa mga nagbibigay ng ayuda nung mga AIC, nung mga TUPAD. Hmm, tignan mo sila, namigay din, sa Davao lang. Dahil sa Davao po tumatakbo ng pagka-mayor si dating Pangulong Duterte. Hmm, yun nga ang hindi paniwalaan dun, eh. May aircon tapos may kulambo pa. Kapagka ho nakabukas ang aircon o naka-on ang aircon mga kababayan, yung mga langaw, yung mga tawag dito, mga lamok, nakadikit lang ho sa pader yan, hindi sila makalipad-lipad kasi giniginaw sila. Hindi, totoo ho, totoo ho, 'no? Kapagka naka-on yung aircon tapos malamig, talagang malamig, nasa mga pader lang yan, hindi hindi nagliliparan ng gano'n yan. O para saan pa yung kulambo nga ho, 'di ho ba? Yan na, yan na yung, ginagawa nila. Actually matagal na, pa-victim na po sila mga kababayan, oo.